Sino mo sa inyo niniwalang siya'y pinagpalan at pinaburan? Batiin po natin ang ating katabi na 2 thumbs up. Ibig sabihin po ay blessed and highly favored. Yan po yung highest approval, no? Pag sinabing okay, okay na okay, no? Kaya po tayo ay blessed and highly favored. Kaya lagi po tayong nagdideklara sa mga na kay Kristo, ikaw ay pinagpala na, ikaw ay pinabura na, ikaw ay charito, no? Salamat po sa Diyos sapagkat tunay nga na napakasarap pong magpuri sa Panginoon sapagkat yan po yung gagawin natin pagdating sa kaharian ng Diyos, no? Yan po yung ginagawa natin dito. Tayo nagpupuri at sumasamba sa Panginoon dahil karapat dapat po siyang tumanggap ng papuri at parangal. Kasama po natin ang mga nasa live stream na hindi ho nagkaroon ng pagkakataong makasama natin face to face. Pero salamat po sa inyong presensya dyan sa live stream at naniniwala po tayo na mahalaga ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat tayo po ay mga nakay Kristo. Okay. Tuloy po tayo sa pinag-uusapan po natin na in Christ, no? In Christ, the reality of in Christ. No? Yan po yung ating pinag-uusapan at nais ko pong balikan yung mga napag-aralan na natin. Bakit natin inuulit-ulit? Para napapaalala sa atin ang mga bagay na ginawa sa atin, na ibinigay sa atin at pinangyari ng Diyos sa atin sapagkat tayo po yung mga nakay Kristo. Okay, in Christ, I am perfectly loved by God. Tunay po yan. I'm completely forgiven. I'm righteous and holy like God. No? I am a child of God. I'm a new person inside. I am blessed and highly favored. I am charito. I'm rich and godly. I'm healed and healthy. I'm anointed to serve. No? I'm ambassador. I am divinely protected and I am inseparable from God. 13, I am redeemed from the curse. I am the new habitation of God. I am complete. 16, I am reign in life. I have eternal life and I have the mind of Christ. At ang last na pinag-usapan po natin nakaraan ay I have the love of God. No? Dapat ang tatalakayin po natin ngayon ay I have the fruit of the Holy Spirit. No? Pero bago po natin pag-aralan iyan, ay kailangan maunawaan po natin sino ba ang Holy Spirit. No? Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay the Holy Spirit. Sapagkat ang lahat ng na kay Kristo, mayroong Holy Spirit. No? In Christ, I have the Holy Spirit inside in our born-again spirit. No? Yan po yung atin pong natanggap nang tayo po ay tumanggap kay Kristo. Binigyan niya tayo ng kasama at ang kasama nating ito, hindi niya tayo iiwan magpakailanman. Amen? At mahalaga po mapag-usapan po natin ang patungkol sa the Holy Spirit. Okay, pag-usapan po natin ang Banal na Espiritu. Ito po ay mahalagang paksa na dapat nating pag-usapan. Bakit po? Bakit kailangan natin pag-usapan ito? Sapagkat ito ay usapin o paksa na hindi madalas nating naririnig. No, marami po tayong pinag-uusapan sa iglesia, sa church, pero yung patungkol sa Holy Spirit ay madalang nating mapag-usapan na ito po'y napakahalagang maintindihan natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Marami tayong sermon na nadidinig tungkol sa Ama. No? Marami po tayong sermon na nadidinig tungkol sa kanyang anak na si Jesucristo. Tandaan po natin, tayo'y merong isang Diyos na merong 3 persona. Kaya kailangan nating mapag-usapan patungkol sa banal na Espiritu. Amen po ba? Ready na po ba tayo? Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Sapagkat tunay nga na ikaw ay Diyos, isang Diyos na mayroong 3 persona. At salamat po sa persona ng Banal na Espiritu na siyang kumikilos at gumagawa at nangunguna sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sapagkat sinasamahan niya po kami at hindi niya kami iiwan magpakailanman. Lagi po namin siyang kasama. Salamat po, O Diyos.
sa iyong banal na Espiritu na sumasama sa amin. Salamat din po sa banal na Espiritu na siya nagpapaunawa sa amin ng mga pinakamalalalim na panukala mo sa buhay po namin sapagkat sa aming ganang sarili, wala po kaming kayang intindihin, wala po kaming kayang unawain, pero nauunawaan po namin ang lahat patungkol sa iyo, Diyos, dahil sa iyong banal na Espiritu. Salamat po sa iyo po ang aming papuri, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, God is three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mahalaga na tayo po yung makapakinig ng turo o aralin tungkol po sa banal na kasulatan. Tungkol sa banal na Espiritu ayon sa banal na kasulatan. Sino nga ba ang Holy Spirit? No? Siguro marami kayong alam na, marami na kayong idea kung sino ang Holy Spirit. Marami kayong nabasa, marami kayong napag-aralan. Pero mahalaga po na babalik-balikan natin ang patungkol sa banal na Espiritu. Ano nga ba ang banal na Espiritu? Sino nga ba ang banal na Espiritu? Ano nga ba ang banal na Espiritu? Ano nga ba ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin? Mahalaga din natin malaman, no, ng patungkol dito sapagkat ang turo ng Biblia, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Okay? Ibig sabihin na kasama natin ang banal na Espiritu. At hindi mo alam kung sino yung nananahan sa'yo. Hindi mo pwede sa loob ng bahay ay hindi mo alam kung sino kasama mo sa bahay. Amen? Pag nasa bahay ka tapos merong stranger nasa bahay mo, hindi mo kilala. Pwede ba yun? Hindi pwede. Kaya naniniwala tayo ang Holy Spirit ay nasa atin at dapat kilala natin ang banal na Espiritu. Kung nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, kailangan alam mo kung sino ang tumatahan sa iyo. Maliwanag na turo po ng Biblia, no, na ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu ay tumatahan sa atin sa ating born-again spirit. Hindi lang po Holy Spirit. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Kaya napag-aralan po natin, in Christ, you are new habitation of God. Natandaan po nyo? Napag-aralan natin nakaraan, tayo po ay pinananahanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maliwanag na sinabi po ng Biblia ng Holy Spirit indwells in the believers and we are called the temple. And we are called the temple of the Holy Spirit. No? Hindi po ibang temple. Pag sinabing the temple, tayo 'yon. No, kaya merong the temple of the Holy Spirit. Tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 16:19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, inside, in our born-again spirit, who you have received from God? No, malinaw po, no? Who is in you? Sa atin, sa loob natin, hindi sa labas, hindi katabi. Sa loob mismo natin, kasama natin ang banal na Espiritu. We want to learn who is He who lives inside us together with the Father and the Son and the Holy Spirit, no? And the Lord Jesus Christ, no? The Bible teaches the Father and the Son lives inside us. Meron pong nasulat sa Bible, the Father and the Son teach us, no? The Bible teach us the Father and the Son inside us. And we become the habitation of the Father and the Son. Sabi po yan sa John 14:23. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. No? Yung Father and Son ay nasa atin. Sabi po ng Panginoong Hesukristo yan, no? Kapag ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi, ito po'y totoo. Hindi po siya gumagawa ng kwento lang, no? Sabi pa ng 1 Corinthians 6:19, sa ating binasa kanina, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit within you? Inside, no? Inside po 'yon. Who you are received from God. Ito po yung patunay ng isang Diyos na may tatlong persona ay tumatahan sa atin. Sinabi po ng Banal na Espiritu na siya'y nasa atin. Sabi ni Apostol Pablo na ang Banal na Espiritu ay nasa atin
ang Ama at ang Anak ay nasa atin. We are a new habitation of God. Ibig sabihin, may isang Diyos at may tatlong persona na tumatahan sa atin. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the Triune God, live in our born-again spirit. Nasa ating pong banal na, sa ating espiritu ang banal na espiritu. Okay. Alam ko po na ang araling ito patungkol sa banal na Trinidad ay isang misteryo. No? Marami po ang hindi nakakaunawa dito, mystery. Ibig sabihin po ay wala pong sapat na kakayanan ng sino mang teologo o theology, nag-aral po ng theology na ito'y maipaliwanag ng walang maiiwan na katanungan. Talaga pong meron naiiwan na katanungan sa kaisipan ng isang tao sapagkat sa totoo lang, sino ba naman tayo, tao, para maipaliwanag kung sino ang Diyos? Hello? Hindi po natin kayang ipaliwanag ng sapat na paliwanag kung sino talaga ang Diyos. Hindi po natin kaya yon, no? Tinanggap po natin ang kapahayagang ito dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil sa Biblia o sa salita ng Diyos, ay naniniwala tayo ng kapahayagan patungkol sa isang Diyos na may tatlong persona sa pamagitan ng pananampalataya. Sino po sa inyo nananampalataya na may isang Diyos at may tatlong persona? Okay. Bakit po tayo naniniwala na may Ama, may Anak, at may Banal na Espiritu? Sapagkat ito itinuro ng Biblia, we accept the revelation of the written Word of God, but for us to fully explain the mystery, no, of the Trinity is not in our own ability. Hindi po natin kaya. No? Tayo po ay nananahan lamang sa pananampalataya sa sinabi ng salita ng Diyos. We accept it by faith. Tinanggap natin ito sa ating pananampalataya, kaya ang turo ng Biblia na merong isang Diyos, hindi po tatlo ang Diyos. Isa lang po ang Diyos at ang Diyos ay merong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Tandaan po natin, hindi po tatlo ang Diyos. Isa lang yung Diyos na merong tatlong persona. Inaamin po natin ang salitang Trinity ay hindi eksaktong salita. Kaya sasabihin ng iba, wala namang Trinity sa Bible. Wala namang salitang Trinity sa Bible. Pati yung rapture, wala. Pati po yung Bible mismong Bible, wala ho sa loob. Nasa labas lang po yun. Kaya po maraming mga question yung mga tao, hindi nila maintindihan yung salitang Trinity. Subalit ano ba namang salita ang naimbento ng tao na magiging saktong-sakto na para ipaliwanag ang Diyos? Isipin po natin. Ano ba yung kaisipan ng tao para maipaliwanag ang Diyos? Na hindi hamak po ang kaunawaan at ang pagiging Diyos sa kaisipan ng tao. Marami pong salitang, maaari po yung sinasabi nating three person, ang salitang person po ay hindi saktong salita. Para ilarawan po ito, pero sa pangkalahatan, pinaniniwalaan po ng mga teologo na ito ay pinakamalapit na salita para ilarawan ang Diyos, yung person. Three person. One God with three person. Kasi yun po ang pinakamalapit. Ang Diyos po ay ang Diyos po ay isa lang, hindi po tatlo. Isa lang ang Diyos na may tatlong persona at maliwanag po na ito ay ating pinaniniwalaan. Ito po ay hiwaga na sa ating limitadong kaisipan ay hindi kayang unawain. Hiwaga po yan. Pag sinabing Trinity, hiwaga po yan. Pero, kayang tanggapin po ng ating espiritu. Kaya tayo naniniwala sa pamagitan ng pananampalataya sapagkat ito'y ipinahayag ng salita ng Diyos. Sa Biblia, meron pong Ama na nagsugo ng kanyang anak. Malinaw. Alam po natin yon. Na naog si Jesucristo sa lupa, pinadala ng Ama ang kanyang anak. Sinabi ng Biblia, ang anak ay naging Panginoon at ito ang pangalan po niya ay Panginoong Jesucristo. Sinabi rin po ng Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. Naniniwala tayo doon. At bumalik,
sabi doon, bumalik sa Ama at bumaba ang banal na Espiritu, yan po ay tatlo. Yung Ama na nagsugo sa anak at ang anak na nanahan din, nagkatawan lupa sa lupa, umakyat sa langit at sinugo ang banal na Espiritu. Pero hindi po yan tatlong Diyos. Hello? No? Napakalinaw po sapagkat ipinagbabawal po sa Biblia yung polytheism na ang pagkakaroon ng maraming Diyos. Hindi po sinasabi ng Bible na merong tatlong Diyos. Merong tatlong persona. Okay? Hindi po maaaring marami ang Diyos. Ang Diyos ay isa lang na merong tatlong persona. Kung paano ang isa ay tatlo, no? Inaamin po natin na limitado ang ating kaisipan upang ito po'y maunawaan, lalo nang ito'y mahirap pong ipaliwanag, pero maraming maaari nating tanggapin ito, ang turong ito sa pamagitan po ng banal na kasulatan. Kaya pinag-uusapan po natin. Kasi kung pag-aaralan natin kagad yung fruit of the Holy Spirit, tapos hindi naman natin alam yung Holy Spirit, ay kailangan unahin natin. Sino nga ba yung banal na Espiritu? That's why we believe in the Trinity, in triunity, in triune God. Naniniwala tayo doon, 3 person in one God. No? It is the mystery that we cannot fully understand inside our lives, but we accept it by faith. Tinatanggap po natin yan sa pamagitan ng pananampalataya because it being revealed to us by the Word of God. Nire-reveal po sa atin ng Diyos ang kanyang pagiging tatlong persona sa pamagitan ng kanyang salita. Maliwanag din po ang turo ng banal na kasulatan, ang persona ng banal na Espiritu ay being the third person of the Trinity. Tawag po rito ay the Holy Spirit. Sa ating pong pagkaunawa, at sa kapanahunan po natin ngayon, sa bagong kasunduan in the New Covenant, mahalaga na meron po tayong malinaw na kaunawaan kung sino ang banal na Espiritu. Bakit kaya sa panahon natin na ito ay kailangan natin maunawaan? We want to be acquainted o maging pamilyar tayo kung sino ang Holy Spirit. Dahil now that we live in the New Covenant, because the Bible calls Him the Spirit of grace. Sabi po sa Hebrew 10:29, ano po sabi diyan? How much more severely do you think someone deserve to be punished who has trampled the Son of the God underfoot, who has treated as an unholy things blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. Ibig sabihin po na the Spirit of grace referring to the Holy Spirit. Sa panahon po natin ngayon, tinawag po na Spirit of grace ang banal na Espiritu. No? Ibig sabihin, tinawag po ng Biblia ng banal na Espiritu ay biyaya. No? At kung tayo po ay nabubuhay sa panahon ng biyaya, tayo po ay nasa tipan ng biyaya, di ba't mahalaga po na malaman natin ang turo ng Biblia patungkol sa Espiritu ng biyaya sa makatuwid bagay, ang banal na Espiritu. Sino po sa inyo naniniwalang tayo po ay nasa panahon ng biyaya? Okay, kailangan maintindihan natin yon. Maging maliwanag sa atin ang turo ng Biblia na meron pong banal na Espiritu. Okay, start na po tayo. Who is the Holy Spirit? Okay. Ngayon pa lang pala mag-i-start. Who is the Holy Spirit? Before we can answer who is the Holy Spirit, you need to know, dear brothers and sisters, there are people, may mga tao, no? Kaya meron kayong nakakausap, may mga tao, mga pastor, mga churches, who do not believe in the Holy Spirit. Meron po niyan. Meron pong mga simbahan, mga tao, mga tagapagturo, na hindi naniniwala sa banal na Espiritu. Sad to say, yan po ang katotohanan. May hindi naniniwala sa banal na Espiritu. Sabi doon, for some, not all, not many, but for some that the Holy Spirit is just a power. Yung pong pagkakaunawa nila sa Holy Spirit, power lang po yan. A breath, a wind,
and an influence. Yun po yung paniniwala nila ron. No? But not a person. Yan. Hindi siya naniniwala na ang Holy Spirit ay isa sa persona ng Diyos. Bakit ko po sinasabi to? Kasi may mga tao po kayong makakausap. Hindi sila naniniwala sa banal na espiritu. No? Hindi sila naniniwala na ang banal na espiritu ang ikatlong persona ng Diyos. Lalo-lalo na, hindi sila naniniwala na ang espiritu ay Diyos. Ang banal na espiritu ay Diyos. Hindi sila naniniwala doon. Tayo po, sa Gospel Bearer Ministry, we believe in the Holy Trinity. We believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. There is only one God in three persons. Also, we believe in the Holy Spirit. We believe that He is God. We believe He is the third person of God, no? Of Godhead, that the blessed, tawag po dyan, the Blessed Trinity. Naniniwala tayo doon? Amen po ba? Kaya yan po ang ating pag-aaralan sa mga susunod pang araw. Ito po ay pasakali lamang. Ito po ay para makita natin kung sino ang Holy Spirit at ano yung mga ginagawa niya. Yan po yung ating tatalakayin na sa mga susunod na ating linggo ng pag-aaral. No? Ang ating pong pag-aaralan ay sino ba ang Holy Spirit? Ano ba ang Holy Spirit? No? Ano ba ang banal na espiritu? Ano ang kayang gawin sa buhay po ng mga hindi mananampalataya? O ano ang kayang gawin ng banal na espiritu sa ating mga mananampalataya o sa loob ng iglesia? No? Ano ang kaloob na ibinigay niya sa atin? May kaloob po. Ano yung bunga ng banal na espiritu na ipinagkaloob sa atin? Kailangan po natin maintindihan niya. Kaya wag po kayong absent. Mag-check po ako ng attendance. Hindi para po sa atin to. Kailangan mapag-aralan po natin. Gaano siya kahalaga sa buhay natin o sa bagong kasunduan na atin pong ginagalawan. Pag-usapan po natin ang maraming bagay tungkol sa banal na espiritu. Kaya pinakikiusap po natin, sama-sama po tayong mag-aral, sama-sama po natin talakayin at pag-aralan sa pamagitan ng kanyang salita ang patungkol sa Holy Spirit, sapagkat mahalaga na malaman po natin ito. Okay, ang tanong, who is the Holy Spirit? Number 1, He is a person. No? Siya po ay person. Holy Spirit is a person, inaamin ko po sa inyo, maaaring hindi sakto ang salitang person, katulad po ng sinabi ko kanina. Dahil ang salitang person sa English, kaagad na pumapasok po sa atin, isipan ay tao. Hello? Amen po ba? Pag sinabing person, tao, kaagad ang iniisip ng tao. Sino po, pag sinabi ko pong person, ano po naisip nyo? Tao, hindi po ba? No? Tulad po natin, tayo po ay person. Pero, magkaiba po ang personality sa corporate T. No? Tinatawag po rito. Tayo po ay personality with corporate T. Ang corporate T, ang ibig sabihin ay ay body. No? Hindi po lahat ng person ay mayroong body. Hello? Ang body ay personality, pero hindi po ibig sabihin kapag personality ay kailangan ng body. Ano? Kaya po, ganun po yung kaisipan ng tao, pagka person, kailangan may body. God is a person. Naniniwala po ba tayo doon? But we believe also, sa sinasabi ng Biblia, God is a spirit. Hello? Naniniwala tayo doon? God is a person. God is a spirit. Wala pong katawan ng Diyos. Tayo po ay person, pero meron tayong corporately, meron tayong body. Kailangan maintindihan natin na ang salitang person ay hindi saktong salita, pero ito ang pinakamalapit na para maintindihan natin. Una, aminin natin na limitado ang ating mga salita. Ang mga salitang nilikha ng tao na imbento upang ilarawan kung sino man o anuman ay hindi po perpektong salita. Lalo na, no, salitang naiisip ng tao para ilarawan ng Diyos.
Gayon, ang tao po ay hindi perpekto. Paano mo iisipin ang perpektong salita patungkol sa Diyos kung ikaw ay hindi perpekto? No? Ang perpekto lang, ang tawag nila ay si pekto. Tawag lang po nila yon. Kaya ano mang iniisip mo, ano man ang pinakamalapit na salitang iniisip mo, yung pong mga teologo, ang iniisip po nila ay person. Para mailarawan at maintindihan natin kung sino ang Diyos. Makikita po natin mamaya yan. Pangkalatang pinaniniwalaan po ng mga teologo ang salitang person ang pinakamalapit na salita dahil sa susunod po dito sa ating pong pag-uusapan ay hindi po, ang susunod po na salita sa person ay hindi po person, kundi bagay o thing. Yun po yung kundi person, thing ka, bagay ka. Kung hindi ka bagay, ay person ka. No? Kung hindi ka person, ikaw po ay bagay. If you are a thing, you are not a person. Kaya kailangan nating maunawaan ang banal na espiritu ay person sa pamagitan po ng salita ng Diyos. John 14:16, tingnan po natin. And I will pray the Father. Sino po nanalangin dito? Si Jesus Christ. And I will pray the Father, si Jesus Christ, at ang Ama, and He will give you another helper. Sino yun? Holy Spirit. Triune God. Hello? Three person. The Father, nanalangin sa Ama. Hindi po pwedeng nanalangin si Jesus Christ. Ama, ako din yun. Hindi nyo pwedeng sabihin ganon. Ano yung nananalangin ka sa Ama, tapos ikaw rin yun, sasabihin ba ni Jesus Christ, ako din yun. At magpadala ka ng makakasama, ako din yun. Hindi po ganon. Merong tatlong persona na iisang Diyos. Malinaw? Sabi nun, I will pray the Father and He will give you another. Pag sinabing another, sa Greek word ay allos, helper, that He may abide with you forever. Sasamahan tayo ng Holy Spirit magpakailanman. No? Yun po ang dalangin ng Panginoon. Si Jesus po ang nagsasalita. Dito, I will pray the Father, one person, the Father, that He that will give you another helper, another person, that He may abide with you. Dito po ay yung banal na Espiritu, makikita po natin yung three person in one God. No? Si Jesus po, one person, praying to the Father, one person po yung Father, and praying to another helper. Another ay ito po yung another person, the Holy Spirit. Ano po ang ibig sabihin ng another? Yung another po ay allos, another helper. Means the same kind, may salita din na another in a different kind. Ito po yung heteros. Dalawa po kasing klase yun. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, may na merong kang Greek word. Kasi yung Greek word ang pinakamalapit. Yun po yung final na kaunawaan. No? Kaya po yung the another, pag nabasa ka, nakakita ka ng Bible na nakasulat na another, ano ba tinutukoy doon? Heteros ba o allos? Halimbawa, ikaw po'y nakaupo na katabi mo po yung babae at ikaw ay lalaki, ang ibig sabihin po nito heteros. No? Parehas pero may pagkakaiba. No? May katabi ka sa upuan na kakaiba sa'yo. Kasi babae ka, lalaki yon. Katabi mo o lalaki yon, o babae katabi mo. Ang parehas kayong person, pero magkaiba kayo ng kasirian, ito po ay tinatawag na heteros. Pero, ang allos ay iba. Another but the same kind. Kaya, another helper. Yung padadala sa iyo atin ng Holy Spirit ay another helper, another person pero the same kind ng God. Naintindihan po ba natin? Kaya makikita po natin dito ang Holy Spirit po ay hindi si Jesus Christ. Magkaiba po sila. Sila po ay isang Diyos pero magkakaiba po ang yung tatlo tong persona. Naintindihan po natin? Mystery po ito. Hindi po natin maintindihan. Pero ang Holy Spirit po ang nagpapaunawa sa atin. Maraming nagsasabi na sa kanilang doktrina na si Jesus din ang Holy Spirit. Meron pong ganon. Makakausap kayo doon. May makakausap kayo. Yung si Jesus Christ daw ay Holy Spirit.
No? Si Jesus Christ din daw yung Ama, no? Umakyat siya sa langit tapos bumaba sa lupa. Pinahirapan pa yung sarili. No? Si Jesus Christ umakyat sa langit, bumaba sa Holy Spirit. Yun po yung paliwanag nila. Ano? Kaya mahalaga po nag-aaral tayo ng Bible para hindi tayo mabudol. No? Marami pong mambubudol ngayon. Pag hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral, maluluko po tayo. No? Kasi yan po yung panahon ngayon. No? Umakyat siya sa langit, tapos bumaba sa lupa in the form of the Holy Spirit. Yan po yung paniniwala nila, pero ito po ay absolutely wrong. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Iba ang Holy Spirit, iba ho si Jesus Christ. Tandaan po natin, no, yung water baptism na naganap sa Panginoong Jesucristo. Binautismohan si Jesucristo, sino po yon? Another. Bumaba ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati. Holy Spirit, bumaba sa anyong kalapati. Another person. No? May nagsalita sa langit. Sabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Another person. Hello? Kaya iba-iba po yung persona. Hindi po si Jesus Christ yung bumabang kalapati, binabaan niya yung sarili niya. No, hindi rin po yung siya yung nagsalita sa langit, no? Malinaw naman po, no? Malinaw po ang Bible, kaya wag po tayong malito rito. Nakikita po natin dito ang three person pero hindi po tatlo ang Diyos. Malinaw. Trinitarianism ay different to tritheism. Tritheism, magkaiba po 'yon, no? Ang Trinitarianism ay naniniwala tayo one God in three person. Ano? Yun po yung sinasabi diyan. Ang tritheism ay naniniwala na may tatlong Diyos at iyan po ay hindi sinasabi ng Bible. Kontra po yan. Laban sa Bible. This is the mystery of Trinity. The Father is not the Son is not the Holy Spirit is not the Father, but sila po ay iisang Diyos. Ang hiwagang bumabalot ay ito, you cannot separate them in each other. Yung tatlong person, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay sapagkat sila ay isang Diyos. This is the declaration of the teaching of the the Bible that there is one God in three persons. Napauna na po natin kanina na mabibigkas lang po natin, no? Na kaya lang po natin nabibigkas tungkol dito kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nasasabi po natin, there is one God in three persons sapagkat yan po ang sinasabi ng kasulatan. The Holy Spirit ay another person, not the Lord Jesus Christ, but the same kind. But the same kind. Kung ano pong klase si Jesucristo, ganun din pong klase ang banal na Espiritu. Because the word alos, tingnan po natin, ang last word, that He may abide with you forever. Kanina, sa verse kanina, binasa po natin. No? I will ask the Father, no? Humihingi ang Panginoong Jesucristo na makakasama natin, no? At sasama niya tayo magpakailanman, that He may abide in you, with you forever. Tingnan po natin, ang He po ay isang personal pronoun. Pag tinawag na He, yan po ay personal pronoun. Para ginagamit lang po ito sa person. Pag hindi person, ang ginagamit po ay it, I-T. No? Pag person, he o she. Amen? Naniwala tayo doon? Ayan, natutunan na tayo mag-English. No? Ang tawag po sa English ng it ay neuter. Ang ibig sabihin po, walang kasarian, hindi tao, siya po ay bagay. Kaya bagay po siya. Hindi mo pwedeng sabihin yung upuan ay lalaki.
Yung upuan ay baba, hindi po natin pwedeng sabihin yon kasi bagay po yon. Amen? Yung pulpitong ito, it. No? It po yan. Pag lamesa, it. Pag pinag-uusapan po ay person, gagamit ka ng personal pronoun or he, she. Yun po ang tinutukoy dito. Pero kanina binasa po natin, he will abide in us forever. Sino po yung tinutukoy doon? Ang Holy Spirit. Makikita po natin na ginamit ang personal pronoun na he, ang banal na espiritu, he is a person, siya ang persona. Makikita natin ang verse na ating binasa, ang personal pronoun ay ginamit na ang he, no? Sa banal, patungkol sa banal na espiritu. John 16:13, ito pa yung ating pag-usapan. John 16:13-15. However, when the Holy Spirit of truth, no? The Holy Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak and He will tell you things to come. Kaya po yung paniniwala nila na hindi persona ang banal na espiritu, hindi totoo. Malinaw po. Yung he ay ginagamit sa persona. Sa person. Kaya po malinaw yung banal na kasulatan. 14. Ano po yung 14? He will glorify me, for He will take of what is mine and declare into you. All things that Father has are mine. Therefore I said that He will take of mine and declare it to you. Paulit-ulit po. Ang personal pronoun. He. Hindi po sinabing it. No? Kapag it po ay bagay, thing. Hindi po persona. Kapag personal pronoun, he, ito po ay tumutukoy sa persona. Another verse. Okay. Romans 8:16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Sino yung children of God? Tayo, no? But sinabi po riyan, hindi po sinabing the Spirit itself. Hindi po niya sinabing itself. Sinabi niya Himself. Makikita po natin ang Spirit ay capital S, referring to the Holy Spirit. Personal pronoun po ang ginamit na Himself. Kaya po, yan po ay tumutukoy sa persona ng banal na Espiritu. Another verse, Romans 8:26. Likewise, the Spirit also help us in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself make intercession for us with groaning which cannot be uttered. Tingnan po natin, hindi po itself, kundi Himself. He, His, Himself, ito ay ginagamit lamang sa person. Ginagamit yung personal pronoun. Malinaw po? Ano po? Who is the Holy Spirit? Number 1, He is a person. Pangalawa, who is the Holy Spirit? He has mind, emotion, and will. Kaya yung bagay, kahit hampasin mo yan, hindi nasasaktan. Kahit utusan mo, lumipat ka rito. Upuan, lumipat ka. Nililipat yan. Kaya wala siyang will. Wala siyang mind. Wala siyang emotion kasi siya ay bagay. Pero ang person, meron. Katulad po natin na meron po tayong isip. Naniniwala tayo doon. Meron tayong damdamin at meron tayong kalooban. Dangan lamang ang tao po ay may katawan. Ang Holy Spirit ay walang katawan. Ang Holy Spirit ay Diyos at tayo po ay hindi. Tayo po ay tao. Pero ang pagkakatulad bilang person ay tulad natin na ang persona po, ang banal espiritu ay merong pong isip, may damdamin at merong kalooban o will, no?
Ang Holy Spirit has mind, emotion, and will. No? Unang-una, the Holy Spirit has a mind. Tingnan po natin Romans 8:27. Now He, referring to the Holy Spirit, who searches the heart, who knows what the mind of the Spirit. Meron po bang mind and spirit? It's because He makes intercession of the saint according to the will of God. Okay. Meron pong mind. The mind of the Spirit. Capital S. Tumutukoy po yan sa Holy Spirit. Meron bang kaisipan ng banal na Espiritu? Ang tanong ko po sa inyo, meron po bang kaisipan ng banal na Espiritu? Meron. Kung ikaw nga, meron eh. Hello? Kung tayo nga, meron. No? Siyempre, meron na Holy Spirit. Kung tayo nga, meron. Isip-isip din pag may time. No? Minsan, hindi nila maunawaan eh. Kung ang tao nga, meron Holy Spirit pa kaya walang isip. Ano? Pag tinawag ka, ikaw, wala kang isip. Hindi ba masakit sa'yo? Pero ang banal na Espiritu, meron pong isip. No? The Holy Spirit has a mind. The Holy Spirit searches the deep things of God. Malalim na panukala patungkol sa Diyos, ang banal na Espiritu po ang nakakaalam. 2 Corinthians 2:10. Tingnan po na. 1 Corinthians 2:10. But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things. Ano po? Searches all things. Meron po bang hindi na nalalaman ng Holy Spirit? Kaya searches all things, yes, the deep things. Hindi lang po all things, maging ang pinakamalalim, deep things of God, for what man knows the things of man except the spirit of the man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Kapag meron kang Spirit of God, maunawaan mo ang patungkol sa Diyos. Kasi meron kang Spirit of God. Kasi siya lang ang nakakaalam ng patungkol sa Spirit ng God o sa mga bagay patungkol sa Diyos. The Holy Spirit searches all things, the deep things. Nandoon lahat sa kaisipan ng Holy Spirit ang mga malalalim na panukala ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay may kaisipan, nasasaliksik niya ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. No? Meron po bang kaisipan ang Espiritu ng Diyos? Meron. Siya ang nakakaisip, nakakaunawa at nakakasaliksik ng mga malalim na bagay at kaisipang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Naiintindihan po ba natin ang implikasyon nito? Kapag ang Holy Spirit alam ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos at ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo. Hello? Malalaman mo rin ang pinakamalalim na bagay patungkol sa Diyos. Yun po yung implication. Kaya natin pinag-uusapan, wow! Masasabi mo na lang, wow! Napakaganda. Kasi nga, yung Holy Spirit na nakakaalam ng mga bagay patungkol sa Diyos, nanahan sa iyo. Di po ba? Yun po yung implikasyon ng ating pinag-aaralan. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo, siya ang nakakaalam ng mga bagay patungkol sa Diyos. You have the access to that knowledge through the Holy Spirit who live inside you. The Holy Spirit can reveal them to us. Inire-reveal, kayang i-reveal ng Diyos ang mga malalim na panukala ng Diyos. Kaya po itong Trinity, na sabi ay mystery, naiintindihan po natin, pinaniniwalaan natin to dahil siya mismo ang nagpapaunawa sa atin. Isa po sa malalim na bagay patungkol sa Diyos ay ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Pagkasasabihin natin, parang hindi naman malalim. No? Yung pagka-Diyos ni Kristo. Parang namang hindi malalim, hindi po totoo yun. Marami pong tao hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Maraming tao nagsasabi, hindi Diyos si Jesus. Si Jesus ay tao lang. Si Jesus ay Diyos, pero maliit na Diyos. No? May mga tao nagsasabi na may nagsasabi si Jesus ay Panginoon lang, pero hindi Diyos. Bakit nila nasasabi yon? Kasi wala silang Holy Spirit.
Wala silang Holy Spirit kasi hindi nila ito pinaniniwalaan. Ito po ay malinaw na ebidensya na may mga tao, mga pastor, mga tagapagturo, may mga simbahan. Hindi nila tinatanggap ang revelation patungkol sa pagka-Diyos ni Jesucristo sapagkat ang pahayag na ito ay ang Holy Spirit lang ang nagpapahayag. Salamat po sa Diyos sapagkat meron tayong Holy Spirit. Sino siya naniniwalang meron siyang Holy Spirit? Say amen. Okay, 1 Corinthians 12:3, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Hindi mo masasabing Diyos mo si Kristo o Lord mo si Kristo kung wala kang Holy Spirit. Kaya nga siya mismo ang gumawa, no? Regeneration, no? It is an act of God. No? Spiritually dead person made alive, no? Through the Holy Spirit. Kaya yung ating buhay ay ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Hindi mo matatanggap ang patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo sapagkat ito ay by revelation. Ang salitang Lord, tingnan po natin, ang salitang Lord ay, sa Greek word ay kurios. Yung kurios po ay mula sa Hebrew word, no? Translate po, ito po ay kurios, sinabi ay tinatawag po na kurios sa 2 Corinthians 12:3, same title, same spelling, kurios, referring to God. Wala hong sino man ang makakaunawa nito kung di sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kahit nandyan po ang salita ng Diyos, nasa harapan mo na yung mga verses, unless the Holy Spirit revealed is through you, you will never see the divinity of Jesus Christ. The divinity of Jesus Christ is a gift things of God. Regalo ng Diyos sa atin. Kaya, hindi nila po naiintindihan ang hiwaga nito, no? Kung ang eka nila ay, kung eka nila ay may Diyos, ang Diyos, Ama ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos, si Jesus Christ ay Diyos, paniniwala nila, di 1 plus 1 plus 1. Ano? Parang 3 and 1. No? Paniniwala nila, di tatlo Diyos. Kung ang Diyos Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos, Espiritu ay Diyos, sasabihin nila, di tatlo ang Diyos. Hindi nila maunawaan kasi nga mystery po yon. Ang magpapaunawa sa tao ay ang banal na Espiritu. Kaya tayo naniniwala kasi naniniwala tayo sa sinasabi ng Bible. The word Trinity wala sa Bible, pero in reality, nandun silang tatlo. Paglikha pa lamang. No? Ang Diyos na nagsabi, ang salita ay ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at ang banal na Espiritu ay lumilibot. No? Merong tatlong persona, merong tayong isang Diyos, na meron tayong tatlong persona. Kaya, kailangan natin maunawaan ang salita ng Diyos sa magitan ng kaisipan ng Espiritu ng Diyos, ng Panginoon, na maintindihan po natin ang kapahayagang ito. No? Hindi lang mensahe patungkol kay Kristo, maging ang mensahe po patungkol sa biyaya ng Diyos. Kasi ang biyaya ng Diyos ay si Jesucristo. Kaya maraming tao ayaw nila ng biyaya, puro biyaya, ayaw nila. Pero kapag tinanggihan mo ang biyaya, tinanggihan mo si Jesus, sapagkat si Jesus ang biyaya ng Diyos. Hindi nila maintindihan ito kasi ang Holy Spirit ang nagpapaunawa nito sa atin. Nagtataka po tayo, bakit kaya ang dami nating paliwanag, bakit hindi nila maunawaan? Ang mga bersikulo, malinaw naman po na yung kaligtasan ay biyaya ng Diyos, malinaw naman po na sa sikat pa ng araw, malinaw sa sikat ng araw, hindi nila ito matatanggap sapagkat higit, no? Hindi nila matanggap na higit ang biyaya ng Diyos, sapat na ang biyaya ng Diyos. Hindi na kailangan dagdagan ng gawa para maligtas sapagkat ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos. No? Kaya ka nakakagawa sapagkat ang biyaya ng Diyos ang gumagawa sa iyo. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Malinaw, Ephesians 2:8-9. Tayo naligtas sa magitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Yung pananampalataya inalagay sa atin. Kung wala pong inilalagay na pananampalataya ng Diyos sa atin, hindi tayo maniniwala.
Lahat po yan biyaya. Pero bakit hindi nila maunawaan? Kasi ang message of grace ay by revelation. Kaya unawain na lang po natin sila. Isang araw, baka sakali, ay mabuksan ang kanilang kaisipan. Malinaw naman po tayo doon. Bakit hindi nila ito maintindihan? Sapagkat ito ay isang revelasyon. You can only receive by the Holy Spirit. No? Madadaanan po natin sa susunod nating mga pag-aralan yung ministeryo. Yung ministeryo ng Holy Spirit. No? Sa mga believer at sa mga hindi believer. Kaya ito lang po ay panimula na ating pag-aaral patungkol sa Holy Spirit. Nakita po natin ang banal na Espiritu ay may kaisipan. Nalalaman niya ang lahat ng bagay na malalim na panukala ng Diyos. Ang Espiritu, ito ay nananahan sa ating born-again Spirit. Naniniwala tayo doon? Say amen? Saan po nananahan ng Holy Spirit? Sa ating born-again Spirit. No? Kaya po yung Espiritu ay binago na, hindi na nagkakasala yung Espiritu natin, hindi na kayang galawin ng diablo ang ating Espiritu. Kaya yung kaligtasan nasa atin, hindi ho pwedeng agawin. Bakit? Kasi ang na-born again, yung ating spirit. Kaya po yung ugali, binabago pa lang. Huwag kang mainip, mababago rin. Pag nagbago na you, magbabago na me. Di ba? Minsan ganun eh. Mainipin tayo sa ating katabi. Kung tayo nga, hindi nainip sa ating sarili. Pero maniwala tayo, binabago tayo ng Diyos araw-araw because the Holy Spirit ay nasa ating Espiritu. Okay, pangalawa, una, meron siyang mind. Pangalawa, the Holy Spirit has a mind, has emotion. Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Ang ibig sabihin po na do not grieve the Holy Spirit of God, the word grieve ay sa Greek word ay logeo, which means, ito po ay, sabi niya, means feeling of heaviness, feeling of sorrow o sadness, nalulungkot po ang Espiritu. Hello? Kasama po yun, emotion nga eh. Pag may emotion, nalulungkot, masaya, nalulungkot. Ganun lang po yun, no? Okay, sabi riyan, tulad ninyo, nalulungkot po tayo. Tama po ba yun? Sino po sa inyo hindi nalulungkot? Parang, pag hindi kayo nalulungkot, may problema. Sino sa inyo sumasaya? Pagka palagi naman kayong malungkot, hindi sumasaya, may problema rin, no? Tulad po natin, tayo po'y nalulungkot, ang Diyos din po'y nalulungkot sapagkat siya ay may damdamin. Hindi po siya robot. Hindi po siya hangin lang. Hindi po siya kapangyarihan o puwersa. Siya ay persona na may damdaming nalulungkot. Ang banal na Espiritu ay nalulungkot kapag hindi nabibigkas, hindi nagagawa ang salitang puno ng grasya. Ano? Ibig sabihin, tayo nag-aaral ng grasya, dapat nagmamanifest sa atin yung grasya. Hello? No, pag tayo nag-aaral lang tayo ay sa grasya, nakikita natin, tayo po ay may grasya, pinag-aaralan natin, dapat yung ating aksyon may puno ng grasya, yung sinasabi natin puno ng grasya. Kasi pag walang grasya, ikaw ay disgrasya. Yun po ay nalulungkot ang Diyos, ang Espiritu. Bakit nasa atin ang Holy Spirit? Ang gusto niya, full of grace tayo. Yung salita, yung gawa natin, punong-puno dapat tayo maghari ang grasya sa buhay po natin. No? Hindi po puno ng kamatayan o puno ng salita ng paninira o salita ng masasakit sa kapwa. Nalulungkot po ang Espiritu ng Diyos kapag ganun lagi ang naghahari sa buhay po natin. At salamat sapagkat hindi yan nangyayari sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, hindi yan ang mangyayari sa iyo. Pero kung ang salita po natin ay puno ng grasya, you are blessed and highly favored. Thank you. I love you. Di ba? I forgive you. Iyon yung punong ng grasya.
natutuwa po ang Holy Spirit kapag ganon. Dahil ang Banal na Espiritu, sabi nga kanina, ay tinawag na Spirit of Grace. Di ba? Sabi kanina sa pinag-usapan natin, ang Espiritu tinawag na Espiritu ng biyaya. Kaya, ang gusto niya, magsalita tayo ng patungkol sa Espiritu ng kanyang biyaya. O mga pananalitang puno ng biyaya at pagpapala. Amen? Huwag tayong magsalita ng pangit. No? Puro maganda. Speak life. Speak blessing sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pangatlo, the Holy Spirit has will. Malapit na po tayo. Huwag po kayong mainip. No? Mahirap po yung naiinip. Nauuna. Pag sinabing will, mayroong sariling kalooban. Malayang makapagpasya, siya ay may sariling kalooban at sariling pasya. Tingnan po natin. Sa Acts 13:2, they ministered to the Lord and passed. The Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work of Saul, for the work to which I have called them. Sino po nagsabi? Ang Holy Spirit. Then I having passed and prayed and laid hand on them, they sent them away. Ang ibig sabihin, may mga gawain pong itinakda ang Diyos para sa bawat isa sa atin, tulad kay Saulo, tulad kay Bernabe. No? Sabi niya, merong work for them. No? Meron pong binigay ang Holy Spirit for them. Kaya sa iyo, meron din pong calling para sa iyo. Meron din pong itinakda ang Diyos na gawain para sa iyo. Sasabihin po niya ng Holy Spirit yan sa iyo. No? Bakit hindi sasabihin? Siya nga'y nasa atin, napakalapit, nasa loob natin. Kailangan mong makinig. Kung naniniwala ka na ikaw po'y tinawag, may specific na kapanawagan ng Diyos sa iyo. Huwag mong kopyahin yung iba. No? Pag tinawag ka sa worship team ka. Huwag mong igiit ang iyong sarili. Kasi hindi ka para doon. Ano yung tinawag ka? Saan ka tinawag? Doon ka. No? Doon ka. Alamin mo kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Alamin natin, malalaman po natin ito dahil sa Banal na Espiritu na siyang nagpapahayag sa bawat isa sa atin at siya po'y nagpapasya para sa atin. Sino ang nagpasya kay Saul at Barnabas? Holy Spirit. Hindi po board. Ano? Hindi po board. Hindi blackboard. Ano? Minsan gano'n sa iglesia. Mas nananaig yung board kaysa sa Holy Spirit. Ano? Hindi po board. Ang Banal na Espiritu ang nagpapasya, hindi tao, dahil hindi tao ang tumawag sa iyo. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Amen? Acts 16:6, sabi dito, now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Sino po ang nag-forbid? The Holy Spirit. Isipin natin, bakit kaya pinigilan ng Banal na Espiritu ang pangangaral sa Asia, samantalang mabuti naman yung gagawin? Ano? Mangangaral naman, pupunta ng Asia, mangangaral, magpipreach ng gospel. Kalooban naman ng Diyos ang mangaral ng salita ng Diyos, kahit kailan, kahit saan. No? Tama naman po yun. Pero, for the purpose of direction, kasi nga nagdadirect sa atin, hindi dapat tayo. Ang Holy Spirit, tama? The purpose of direction, si Pablo, no? At kasama ng kanyang evangelism team, sila ay pinagbawalang pumuntang mangaral doon sa Asia. Yung kanyang team, missionary team, kasama niya yon, pinagbawalan sila, dinirect sila ng Diyos papunta sa bukana ng Macedonia. Bakit? Sapagkat ang bukana ng Macedonia ay bukana papuntang Europa. Dahil nakita ng Diyos ang kabuuan. Kasi alam naman ng Diyos yung kabuuan eh. No, yung simula hanggang wakas, alam na ng Diyos yun eh. Pupunta sila sa Asia, binawalan sila ng Holy Spirit, pumunta kayo sa Macedonia, sapagkat sa Macedonia, yun yung daan papuntang Europa.
no? At ang kabuuan, makakarating ang gospel sa Europa. At ang unang nakatanggap po ng gospel sa labas ng Asia ay yung Europe. At yung Europe po ang nagdala ng gospel sa Amerika. Yung Europe ang nagdala ng gospel sa Amerika at ang Amerika ang nagpadala ng mga manggagawa sa buong mundo. Tingnan po natin. Kung nagpunta ng Asia, baka hindi mapadala. Kasi nga, yung Europe ay makapangyarihan, naka-influence sa Amerika. At ang Amerika, na nakarinig ng gospel, nagpadala sila ng manggagawa sa buong mundo. Sa ating limitadong kaisipan, hindi natin po ito maintindihan. Bakit? Kasi pinigilang pumunta ng Asia. Bakit? Kasi ang Holy Spirit, alam niya ang lahat ng bagay, ng mabubuting bagay. No? Para may pangaral ang kanyang salita. Marami pong pastor, pagdating sa preaching, gigil na gigil. Ano? Kahit saan, ipapangaral po ang gospel, maganda naman. Pumunta ng palengke. Ano? Dudul-dul sa'yo. Oh, love offering, love offering. Hindi pa nakapag-preach, love offering na. Gigil na gigil, kahit saan. Okay po yun, maganda po ang mangaral ng gospel. We must sensitive. Pero kailangan we must sensitive to the leading of the Holy Spirit. Doon ka nga ba dinadala ng Holy Spirit? Dahil isa sa gawain ng Holy Spirit ay to lead you and guide you in every step of our way. Yun po ang gawa ng Holy Spirit. Saan ka ba pinapupunta? Kung pinapunta ka doon, pumunta ka. Kasi pinapupunta ka doon. Pero yung dahil lang for the purpose na maraming gawain, ay hindi po yun. Manlalamig ka. Mapapagod ka. Kasi hindi biyaya ang kumikilos sa iyo. Hindi ka mapapagod pag biyaya ng Diyos ang kumikilos sa iyo. Ano po yung biyaya? Spirit of grace. Ang Holy Spirit. Amen po ba? Tandaan po natin, hindi tayo mamamali kung susundin lang natin ang leading ng Holy Spirit. Sapagkat sa pamagitan nito ay makikita po natin, madidinig po natin ang kanyang salita sa buhay po natin. Ang banal na Espiritu ang ating guide sa panahon ngayon na tayo po'y lumalakad sa ilalim ng bagong tipan because the Spirit of God ay tinawag na Spirit of grace. Pangatlo, He does personal action. Meron siyang ginagawa. Kasi person siya, kaya gumagawa siya, kumikilos siya. Because He is a person, He has mind, He has emotion, and He has will, and He is a person, He does personal action. Ang action that can only be done by the Holy Spirit. Action na hindi pwedeng gawin ng isang bagay. Ang makakagawa lang ng paggalaw at pag-aksyon ay ang person. Yung upuan, hindi niya kayang lumipat sa isang lugar. O lumipat sa kaliwa, o lumipat sa kanan. Kasi siya ay thing, hindi po siya person. Pero ang Holy Spirit, siya po ay person, kaya meron siyang nagagawa. Ang magagawa lang ng person, ang magagawa lang po nito ay ang makagawa lang nito ay ang persona, aksyon na hindi kayang gawin ng mesa, hindi kayang gawin ng upuan, no? Anumang bagay na hindi kayang gawin dahil hindi po sila persona. John 14:26, malapit na po tayo. But the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Anong ang gawain ng Holy Spirit? The Holy Spirit will teach you all things. Kaya ang mga tagapagturo dito, ginagamit ng Diyos para maituro ang kanyang salita sa pamagitan ng pagkilos ng Holy Spirit. Dahil ang author ng salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Siya ang kumilos sa mga manunulat. No? Siya ang sumilos sa mga manunulat. Hindi lang tayo tinuturuan ito, the Spirit bring us to remembrance. No? Nagpapaalala. Tagapagpaalala sa sinabi ng Diyos. Ipinaalala ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Pag may sakit ka, ano pangako ng Diyos sa'yo? Hello?
In Christ, I'm healed and healthy. By His stripes, we are healed. No, yung bang nagkasakit ka, tapos hindi mo alam kung gagaling ka pa, pero sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, di ba, sinabi ng salita ng Diyos, sa magitan ng mga latay ng Panginoon, magaling ka na? No? Sa panahon ng pangangailangan, di ba, sinabi ko sa inyo, ako ay nagpakahirap, nagpakarukha upang ikaw ay yumaman? Di ba, ipinangako ko sa iyo, lahat ng nakay Kristo, ikaw ay blessed and highly favored? Kasi normal po yung magkaroon ng kabalisahan. Bakit? Kasi yung tao, hindi pa perpekto yung soul. Yung mind, will, and emotion. Apektado po yan. Nagagalaw po yan ng dyablo. Kaya pag nalulungkot ka, bubulong yung dyablo, ayan, Kristiyano ka pa naman. Bakit dumadanas ka ng problema? Pero mas makapangyarihan po ang Holy Spirit. Sasabihin niya sa iyo ang pangako ng Diyos. Kailangan lang panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Amen? Ipapaalala sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang kanyang mga pangako, ang mga bagay na natutunan natin. Hindi lang po tayo tinuturuan, pinapaalalahanan tayo ng Banal na Espiritu. John 15:26, but when the Helper come, who shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father, He will testify of me. No? He will testify about Jesus. Yun po ang sabi po diyan. No? Kung gusto nating makilala ng lubusan ng Panginoong Hesukristo, ang Banal na Espiritu ang magpapahayag sa atin kung sino si Hesukristo. Ang gawain ng Holy Spirit ay ipakilala sa atin ang Panginoong Hesukristo. Hello? Yun po ang trabaho. Yun po ang ginagawa ng Holy Spirit. The more you know Jesus, it is the ministry of the Holy Spirit. Kapag lagi mong lubusan mo na unawaan si Kristo, hindi dahil sa'yo. Kasi ipinahayag lang yan sa'yo ng Holy Spirit. Ang pagpapatotoo ay gawain ng isang persona. Gawain ito ng Banal na Espiritu. Sa isang husgado, tingnan po natin, sa isang husgado, tumatawag ng testigo. Sino nagte-testify doon? Yung bang silya? Sino nagte-testify doon? Yung bang lamesa nila roon? Hindi. Tumatawag ng person. No? Resource person. No? Yung merong alam kung saan napunta yung pera. Di ba? Sikat na sikat ngayon sa husgado. Kasi person siya, hindi pwedeng sabihin ng lamesa, nakita ko kung sino nagdala ng pera. Hindi ho ganun eh. Person po yung nagsasabi. At yan po ang gawa ng Holy Spirit. Siya po yung nagte-testify about Jesus. Kaya salamat sa Diyos kasi pinatotohanan ng Banal na Espiritu sa atin kung sino si Jesus, kaya tinanggap po natin. No? Kaya ho, ang pwede lang tumistigo ay yung isang taong persona. No? Ay isang persona. The Holy Spirit is a person. He has mind, will, and emotion, and He does a personal act like testifying. The Holy Spirit will testify about Christ. Sabi po sa John 16:13, However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He speaks, and He will tell you things to come. No? Kapag ang simbahan po ay guided, tandaan po natin, kapag ang simbahan ay guided ng Banal na Espiritu, walang maling turo. Hello? Kaya yung church, kailangan talaga guided ng Holy Spirit. Nagpapaguide. Hinahayaan niya. Kapag ang church guided ng Holy Spirit, wala pong maling turo. Kailangan tama yung doktrina, tama ang turo. Kapag hindi pwedeng, sapagkat hindi pwedeng magturo ng mali ang Holy Spirit. Hindi po siya magtuturo ng mali. Hindi pwedeng magturo ng mali ang Holy Spirit. Kasi labag yan sa salita ng Diyos. Kapag ang tinuro ng Holy Spirit ay labag sa salita ng Diyos, hindi po siya Holy Spirit. Lahat ng itinuturo ng Holy Spirit ay ayon lang sa sinabi ng banal na kasulatan.
Ang banal na Espiritu po ang author ng salita ng Diyos. Siya ang nag-inspired ng mga manunulat. No? Kinasihan niya yung mga manunulat, kaya ang salita ng Diyos ay hindi nagbabangga-bangga. Tandaan po natin, kapag nakapakinig po kayo ng mga mensaheng nagbabangga-bangga, no? Unang linggo, nagturo ng kaligtasan, we are saved by grace. Sumunod ng linggo, nawawala ang kaligtasan. Sumunod, hindi nawawala, magulo. No? Hindi yun na-inspired kasi nadinig lang nila sa Facebook, nadinig lang nila sa YouTube. Pero kung guided tayo ng Holy Spirit, hindi ho nagbabangga-bangga ang turo. No? Ang pinaka-safe po na turo, no? Ang pinaka-safe po na turo, ligtas na turo ay ang turo patungkol kay Kristo at ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito wala pong itinataas kundi si Kristo lang. Ang pinag-uusapan natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa iyo, sa atin. Kaya safe po tayo kasi yun ang sabi sa Bible. Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Malalaman po natin ang turo na puspos ng Banal na Espiritu kung ang naitataas ay si Jesucristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Naniniwala tayo doon? We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala nang iba. In Christ alone, through faith alone, in Christ alone. In Christ, we have the Holy Spirit. In Christ, we are blessed and highly favored. Amen po ba? Naniniwala tayo doon? Who is the Holy Spirit? Basahin po natin. He is a person. Number 2. Number 3. Ayan. The Holy Spirit, He is a person. He has mind, emotion, and will. He does the personal action. Man, the big idea is, I am the temple of the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo manalangin dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat kami ay templo ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, sa kaalaman at karunungan ng gagaling sa iyong banal na Espiritu. Na inyong banal na Espiritu ay nananahan sa aming born-again spirit. Salamat po, maunawaan po namin at maintindihan po namin ang iyong salita. At ikaw, O Diyos, ang nagdadirect sa amin sa magitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Salamat po sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo na aming pag-aaral patungkol sa inyong banal na Espiritu, tungkol sa inyong persona, ang Holy Spirit. Salamat po sapagkat kami sinasamahan ng banal na Espiritu. Pinadala mo ito para sa amin at sinasamahan po kami nito magpakailanman. Hindi niya kami iiwanan, hindi kami pababayaan. Siya ang aming karunungan, siya ang aming kaalaman, siya ang gumagawa sa amin para magawa ang iyong kalooban. Salamat po sa biyaya mo, sapagkat lahat ng ito ay dahil lamang sa iyong biyaya, sapagkat ang banal na Espiritu ay Espiritu ng biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa oras na ito, sa mga nakapakinig ng iyong salita, at sa makakapakinig pa nito, Lord God, alam po namin ang revelation ay nanggagaling sa iyo, Banal na Espiritu. Wala po kaming kakayanan na mapaniwala ang sino mang nakakapakinig nito, kundi kayo lamang, Banal na Espiritu. Salamat po sa iyong salita na napahayag sa umagang ito. Tunay nga sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagdakila, paglulati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon.